What's up sa inyo mga tropa? Kamusta kayo at kamusta naman ako? You know, so ayun, for today's video, maganda yung pag-uusapan natin dahil ang pag-uusapan natin sa araw na to is about sa mga nalock yung Facebook account. At kung napunta ka dito dahil nalock yung Facebook account mo, I got you. So yun, mahilig ako magbasa sa comment section sa kadahilanang doon ko nalalaman kung ano nga ba yung problema sa Facebook account ninyo. O kung ano pa yung mga nagiging problema habang nag-recover kayo ng Facebook account ninyo. So yun, bago tayo magsimula, gusto ko na magpasalamat sa inyo lahat dahil 100,000 subscribers na yung YouTube channel natin. Okay, effort ha. So maraming salamat palagi sa panonood, pag-antabay, and also pagsuporta dito sa YouTube channel ko. Also, asahan nyo na marami pa akong contents and tutorials na ilalabas dito sa YouTube channel ko. Gusto mo yon? You know? Balik na tayo dito sa tutorial natin. Well, for today's tutorial, ipapakita ko sa inyo yung step by step na maging guide to during nag-recover kayo kapag nalock yung Facebook account ninyo. Siyempre, huwag mo kakalimutan na i-like tong video na to para mas marami kayong makanood. At the same time, mag-subscribe at pindutin yung notification bell para sure na updated ka sa mga future tutorials ko. Maraming reasons bakit nga ba nalalock yung Facebook account. At sa ngayon, yung nagte-trend na nakita ko is napakasimple lang naman na reason bakit nalalock yung Facebook account ninyo. At wala na ibang reason kundi merong unusual activity or login sa Facebook account ninyo. It means na hindi kayo yung naglalogin at ibang tao yung naglalogin ng Facebook account ninyo. Sa madaling salita, may gustong manghack ng Facebook account ninyo. Bakit nga ba kailangan i-lock ni Facebook yon? Sa kadahilanang, kailangan muna ng confirmation of identity kung kayo nga ba yung gusto mag-login ng Facebook account ninyo. Kailangan mo magpasa ng valid ID mamaya. At nakikita nyo dyan kung anong date nilock ni Facebook. So, para mapoprotektahan yung Facebook account mo, nilock muna yon. At pindutin nyo sa baba yung get started. Yung get started, ang next naman yan is yung mga steps para ma-unlock yung Facebook account ninyo. Unang-una is yung confirmation ng account ninyo. Dito is magpo-provide kayo ng identity ninyo na kung saan magkapasa kayo ng valid ID. So mamaya sasabihin ko rin sa inyo yung mga valid ID na pwede natin gamitin. Pindutin lang natin yung next. May kita nyo dyan yung confirm your identity. So pindutin lang natin yung arrow na nasa gilid. So nakalagay dyan is yung confirm this is your account. So kailangan natin mag-send ng photo of your ID. Ibig sabihin, pipicturean nyo yung valid ID nyo. Nasasabihin natin kung anong valid ID mamaya yung pwedeng ipasa. So next natin yan. Dati ay lumalabas yung how can we reach you sa mismong browser o sa mismong Google Chrome. Dito, ang kinaganda lang niya is mismong sa Facebook application na natin siya makikita. Yung how can we reach you. So, mas madaling mag-recover lalo na kung na-lock or na-hack yung Facebook account mo. Dito, magpo-provide tayo ng email address na kung saan dapat active siya at nakikita nyo yung inbox. Ibig sabihin, na-open nyo yung inbox dahil doon mag-send yung recovery link. Or magna-notify kung pwede mo nabuksan yung Facebook account mo. After natin maglagay ng email account natin, pindutin lang natin yung I confirm this email address is secure and only I know the password to the email. So, dapat kayo lang yung nakakaalam nun. At pindutin natin yung next. After nyan is papapiliin na kayo ng ID na pwede nyong i-upload. So una, makikita nyo dyan is 3 lang. Merong passport, driver's license, at national ID card. So pindutin natin yung show more. Pag show more natin, nakalagay dyan is yung marriage certificate, official name change paperwork, green card, residence permit or immigration papers, tribal identification or status card, voter ID card o voter certificate, pwede yon. So kung bumoboto kayo, pwede kayong kumuha sa City Hall nyo yun. And also, family certificate, visa, so pwede rin pala yon. And also, national age card, immigration registration card, and tax identification card. So ayan yung mga valid ID or any government issued ID na tinatanggap ni Facebook. Ang kagandahan, kapag na-provide nyo yung ID na yon, mas mabilis mako-confirm yung identity nyo at ma-unlock yung Facebook account nyo. Wala kayo ni isa ditong valid ID, pwede nyo pindutin yung nasa baba, yung I don't have any of these. So, pindutin natin. Ang nakalagay dyan is, kailangan natin mag-upload ng 2 official documents. So, in case lang talaga na wala kayong valid ID, pwede yung utility bill na nakapangalan sa inyo, company or school ID na nakapangalan din sa inyo, membership ID, or a transit card. So, yung pindutin nyo lang yung upload documents. So, hanggang 2 yung documents yung pwede nyo ipasa. At yung isa naman is pwede kayong magpasa ng valid ID sa mga nasabi ko kanina. At pindutin lang natin yung submit. After nyo mag-submit is may nakalagay dyan na we receive your information. So, nakapapansin nyo,
Ilang oras nga ba dapat yung tinatagal? Usually, within 24 hours yung pag-review nila sa ngayon, as of now. So, dati tumatagal siya ng within 1 week. So, nakadepende pa rin kay Facebook yung approval ng mga ID or documents na in-upload nyo. Again guys, depende pa rin kay Facebook ang approval. Kasi meron tayong mga pinapasa na ID na expired. So, meron din mga documents na hindi sa atin nakapangalan. Kapag ni-review yon ni Facebook is may chance na hindi kayo ma-approve. Kasi baka isipin nyo na porket nagpasa na kayo is approved na yon. So, ako na mismo magsasabi, dumadaan yon sa automated review or manual review. Ayun nga, malalaman kung pwede nga ba yung mga ID and documents na pinasa mo. Kaya nakalagay din dito yung Gmail or email account nyo na pinrovide kanina kay Facebook. So, yung sa How Can We Reach You, kasi dun mag-send yung link na pwede nyo na or notification na pwede nyo na buksan or unlock yung Facebook account ninyo. Yun yung isa sa pinakamarami kong nakitang comment na paano nga ba i-unlock yung Facebook account. At ayun lang yun sa nasabi ko kaninang tutorial, ganun lang siya kadali, kailangan nyo na mag-provide ng proof na kayo yung may-ari ng Facebook account na yun. Sa madaling salita, kailangan nyo ng valid ID talaga. So ngayon, pag-usapan naman natin kung na-hack yung Facebook account ninyo. Number 1, ang kadalasan ko nakikita sa comment section is, Kuya, ano nga ba yung dapat gawin kapag napalitan yung email address ko, kunyari Gmail, at naging Hotmail? Ano nga ba yung dapat gawin? Number 1, kailangan nyo munang itry sa Facebook application kung lumalabas yung How Can We Reach You. Kung hindi pa rin gumana, punta kayo sa browser at gawin nyo yung step na ginawa ko dati kung paano i-search or i-find account para lumabas yung How Can We Reach You. Lagi ko sinasabi na nakadepende yan sa access ng Facebook account ninyo. Kaya ako lagi sinasuggest na make sure na same wifi, same device at same location habang nagre-recover kayo ng inyong Facebook account. Bakit nga ba? Dahil mas madali at mabilis ma-recover yung Facebook account ninyo kapag provide nyo yung tatlong yon. Hindi lahat ng Facebook is na-approve and also nare-recover. Kasi yung iba is underage sila or minor, so wala na talagang pag-asa yon. Yung iba naman is nasa right age na at mas malaki yung chance na ma-recover yung Facebook account nila. At kung makikita nyo, pwede nyo puntahan yung playlist ko na about sa Facebook recovery. So, iba't ibang tutorial yan about sa disabled na Facebook, sa temporary lock na Facebook, at sa mga na-hack na Facebook account. At pwede nyo puntahan yun para makita nyo kung ano nga ba yung sitwasyon na applicable sa'yo yung tutorial na yon. At sundin mo lang na maayos yung step by step na sinabi ko para ma-recover at mabalik yung Facebook account mo. You know? And also, sobrang saya ko sa araw na to dahil nga 100,000 subscribers na yung YouTube channel natin. At the same time, nakaka-relieve lang and also nakaka-fulfilled na, ayun na, yung mga paghihirap ko dati and also yung mga content na ina-upload ko habang nag-aaral ako at binabalance ko. Alam nyo na, yung buhay ng pagiging estudyante at yung YouTube content creator is, alam mo na, mahirap. At maraming salamat sa inyo lahat. After reaching 100,000 subscribers, is sobrang saya ko at fulfilled dahil yung mga pagod and sacrifices ko noong mga nakaraan about creating content habang nag-aaral is na paid off na. Alam nyo na, sobrang saya lang talaga na ma-reach natin yung 100,000 subscribers. Kailangan nagpapasalamat ako kay Lord dahil sa blessing na to at maraming salamat sa inyo lahat. Wala ako kung wala kayo. Peace out, like, comment, and subscribe. Peace! One love.